Binansagan ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter ng flood control ang Davao City sa panahon kung kailan nakaupo pang alkalde si Vice President Sara Duterte. Iniimbestigahan raw nila kung may bahid ng korupsyon ang mga proyekto. Pumalag dyan si Congressman Paulo Duterte at may hamon kay Remulla. Nakatutok si Bea Pinla. Ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Epicenter ng flood control noon. Ganyan inilarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Davao City, ang baluarte ng pamilya Duterte. Humarap si Remulla sa House Appropriations Committee, kaugnay ng hinihinging mahigit 7 billion peso budget ng kanyang tanggapan para sa taong 2027. Doon, tinanong siya kung iniimbestigahan din ba ang umano'y korupsyon sa flood control project sa nakaraang administrasyon. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Hindi lang ho madali talaga. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ho kami tumitigil. Hindi nagbigay si Remulla ng halaga kung magkano ang flood control project na pumasok sa Davao City. Pero nilinaw niyang iniimbestigahan pa nila kung may dungis ng korupsyon ang mga flood control project sa Davao. Flood control, because there's a big budget in the past in Davao City about flood control. That's what I know. But not corruption per se. Well, we will check out the flood control there. Hinihingi namin ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte na nakaupong mayor ng Davao City bago pumasok ang Marcos administration. Sa isa namang pahayag, hinamon ng kanyang kapatid si Remulla na ipakita ang kumpletong record sa tinutukoy nito na epicenter ng flood control ang Davao City. Sabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, ilantad daw lahat ng taon, lahat ng proyekto at lahat ng pangalan. Walang pipiliin o exempted. Dagdag ni Representative Duterte, huwag daw magpadalos-dalos sa pagsasalita at baka masira lang ang kredibilidad ng ombudsman lalo't nag-iimbestiga pa lamang sila. Pagtitiyak ni Ombudsman Remulla, iimbestigahan din pati ang mga opisyal ng kasalukuyang administrasyon na sangkot umano sa flood control scandal. May assurance kayo na kahit involved dito ang secretaries ng kabinete ng Malacanang at kahit ang Pangulo mismo, kahit tumunod sa Pangulo ay kasama yan sa iimbestigahan nyo. Tama po ba? Po, lahat po yan ay base sa ebidensya. Wala ho tayo sisinuhin dito. Kampante naman ang ombudsman sa kasong ihinahanda nila laban sa pinsan ng Pangulo na si dating Speaker Martin Romualdez sa kabila ng pagbawi ng testimonya ng 4 sa dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na nagdadawit kay Romualdez sa flood control scandal. We have other evidence pa, but we can prove that pa rin. Marami kami hindi magre-recant, sigurado ako. Sinabi rin ni Remulla na nagsasagawa na ang ombudsman ng lifestyle check sa mahigit 100 opisyal ng gobyerno at pati social media pages ng mga kaanak nila sinisilip. We have been actively pursuing information on the people in Commission on Customs, in LTO, and other income-generating agencies of the government because this is where most of the lifestyle sins happen, including the BIR, Your Honor. Pero aminado si Remulla na limitado ang kapangyarihan nila sa fact-finding investigation o pagkalap ng ebidensya. Probably yung isang batas na kinakailangan namin yung contempt powers na ibibigay po sa Office of the Ombudsman. Kasi parang wala hong ngipin kung hindi ho tayo bibigyan ng contempt powers. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras.